Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Lalo't higit po ay sa ating Panginoon. Salamat po sa panibagong buhay at kalakasan na pinagkaloob sa atin ng Diyos sa araw na ito. Salamat po sa kanyang kabutihan at katapatan. Tunay na ang kanyang katapatan ay bago tuwing umaga. Umawit nga po tayo ng isang awit para sa Panginoon. Pag-ibig niya hindi nagmamali. The steadfast love of the Lord never ceases. Steadfast love of the Lord never ceases. Mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Pag-ibig niya, pag-ibig niyo ay hindi nagmamali. Ang awa niyo ay walang kapantay. Ito'y laging sariwa bawat umaga. Katapatan niyo'y dakila, tapat at dakila. Ito'y laging sariwa bawat umaga. Katapatan niyo'y dakila, tapat at dakila. Tapat at dakila. Hallelujah. We bless your holy name, Father God. Purihin ka aming Diyos, Diyos na mabuti, Diyos na tapat, hindi nagbabago sa lahat ng panahon. Tayo po'y manalangin. Aming Ama, aming Diyos, kami po ay nagpupuri sa inyo sa umagang ito. Salamat po sa panibagong buhay at kalakasan na muli mong ipinagkaloob sa amin, muli mong ipinahiram sa amin, Panginoon. Salamat po sa pagkakataon, O Diyos, na kami ay nakakapagpasalamat, nakakaawit sa inyo, Panginoon, at patuloy na maglalaan, Panginoon, sa araw na ito ng aming mga buhay upang gumawa para sa inyo. Hayaan niyo, O Diyos, na sa bawat sumusubaybay, Panginoon, at nanunood, Panginoon, ng pag-aaral ng salita ng Diyos tuwing umaga. Salamat sa tanging pangalan po ng iyong anak na si Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen and amen. Muli po ay isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Ang FB Live po natin, Devotion Morning Diyos. Muli po ay isang magandang umaga. Nagpa-fluctuate po yung signal dito sa amin. Pasensya na po kayo. At salamat po sa Panginoon sa lahat po ng sumusunod. Okay. Purihin po ang Diyos. Muli po ay isang mapagpalang umaga. Pasensya na po kayo. Talagang mahina po ang signal dito sa amin. Ang morning devotion po ng ngayon ay mula po sa District 2 sa pangunguna po ng aming District Supervisor, Ma'am Rebecca
M. Quijada. At ang inyong pong lingkod ay mula po sa Door of Faith Church ng Torrijos, Marinduque. Ako po si Pastora Marcelina Ramiro. Ang pag-aaralan po natin sa umagang ito ay matatagpuan po natin sa aklat ng Tito o Titus chapter 3 verses 4 to 8. By the way, kumusta na po sa ating lahat? Ano man po yung mga sitwasyon natin sa buhay? Yung iba po sa ating mga kapatiran ay lubog pa sa baha. Bagamat dito po sa amin ay hindi bumabaha, nasa mga kabundukan po kami. Pero ang pag-iingat at biyaya po ng Diyos ang patuloy na maranasan po ng bawat isa. At dito po sa ating pag-aaralan sa umagang ito po matatagpuan mula sa aklat po ng Tito. Ganito po ang nakalagay mula po sa Kabanata 3, talatang 4 hanggang 8. Pahintulutan po ninyo akong basahin. Ngunit nang mahayag ang kagandahang loob at pag-ibig ng Diyos na ating tagapagligtas, tayo'y iniligtas niya, natamo natin ito hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi sa kanyang habag sa atin. Naligtas tayo at ipinanganak na muli sa Espiritu Santo na siyang luminis at nagbigay ng bagong buhay sa atin. Sa pamamagitan ng ating tagapagligtas na si Jesucristo, ibinuhos sa atin ng Diyos ang Espiritu Santo, verse 7, upang tayo'y pabanalin ng kanyang pag-ibig at kamtan natin ang buhay na ating inaasahan. Sa verse 8, mapapanaligan ang mga aral na ito, kaya't ibig kong buong tiyaga mong ituro ito sa mga nananalig sa Diyos upang ilaan nila ang kanilang sarili sa paggawa ng mabuti. Ang mga ito ay napakabuti at mapapakinabangan ng mga tao. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang banal na salita. Ang aklat po ng Tito ay napaka-ikli lang. At alam natin na si Tito ay isa sa anak ni Apostol Pablo sa pananampalataya. At yung aklat po na ito ay maraming tagubilin, yung pagpili ng mga mamahala sa iglesia, yung mga gampani ng mga lalaki, ng mga babae, matatandang babae, mga kabataang babae, kabataang lalaki. At isa dun sa pinakabuod nito ay yung paggawa po ng mabuti. Tayo pong mga mananampalataya ay nakatalaga sa paggawa ng mabuti. Ngunit yung mabubuting gawa po natin ay dapat ay maging bunga ng ating pakikipag-isa kay Kristo, bunga ng ating pananampalataya at bunga ng ating kaligtasan. Hindi katulad nung dati nating paniniwala na yung mabuting gawa ay permit o lisensya para maligtas, kundi yung mabubuting gawa ay bunga ng ating kaligtasan. So tayong mga mananampalataya pala ay matik na yon na kailangang kakitaan ng mabubuting gawa. Dahil isa dun sa talata, sa naunang mga talata, kung babasahin natin yung buong Tito, tayo po ay ini-encourage na gumawa o mamuhay ng mabuting halimbawa sa magitan ng mabuting gawa, dahil tayo po ay nakakilala na sa Panginoon. Salamat po sa Diyos. Ang sabi doon ay nang mahayag sa atin yung pag-ibig ng Diyos natin, tayo iniligtas niya, natamo natin ito hindi dahil maliwanag po ito, hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi sa kanyang habag sa atin. Yun naman po talaga ay alam na alam natin mula po sa Efeso chapter 2 verse 8, tayo naligtas dahil sa pananampalataya, hindi sa mabubuting gawa.
Kaya walang dapat ipagmalaki ang sino man. So, ay yung kaligtasan po natin ay dahil sa kahabagan lamang at biyaya ng Diyos. At nang tayo manampalataya, tayo po ay biniyayaan ng Diyos magkaroon ng kaligtasan nang tayo ay makapakinig ng kanyang mga salita. Kaya po napakahalaga na ipinapangaral natin ang kanyang mga salita, napapanahon man o hindi. Kailangan nating ipangaral ang salita ng Diyos, lalo na po sa mga tinawag para mangaral. O ito po, kahit hindi doon sa mga tinawag, dahil sabi sa yung Great Commission natin ay ipangaral. Hindi lang yung mga tagapangaral talaga, kundi tayo mga nakakilala na sa Panginoon. Hindi pwedeng ating suluhin lang yung ating kaligtasan. At kapag may ginawa ang Diyos sa atin, sa buhay natin, hindi natin ipatotoo, hindi pwede nating ilihim. O, diba yung sa babaeng dinudugo ng 12 taon, napakatagal po nung kanyang nararamdaman. At nung pag-aralan nga namin sa isa na, sabi ko, ang hirap pala nung kanyang pinagdaanan, 12 years, naubos ang kanyang mga kayamanan, yung lahat ng resources niya. Pero nagkaroon po siya nung marinig niya na dumadaan si Jesus, nakipagsiksikan talaga siya. At alam naman natin yung nangyari, sabi niya ay mahipo ko lamang yung laylayan ng kanyang damit. Sabi ko nga sa minsan po na ito'y aming napag-aralan ay yung damit po ng mga Hudyo nung araw ay alam natin na mahaba. So it takes talaga na kailangan niyang gumapang marahil or talagang kahit sinisiksik siya, kahit may apakan siya ng mga tao, ay kailangan po niya na pilitin. Kailangan niyang sumulong para maabot lang niya yung laylayan. At yung laylayan nun ay hindi po hanggang tuhod, talagang hanggang sakong. At sabi ko nga ay it takes humbleness para tayo po ay makalapit ng husto sa Panginoon. At nung siya po ay nagkaroon ng kagalingan, na alam po natin yung kwento na ang Panginoong Jesus sabi niya, sino yung humipo sa akin kasi naramdaman ko na may lumabas na kapangyarihan sa akin. Sabi po nung mga ng mga alagad, Panginoon ay sinisiksik kayo ng napakaraming tao. Lahat ay siguro ay bakit napansin niyo na mayroong humipo sa inyo. At yung babae po ay natakot. At nalaman niya, patuloy po tayo, nalaman niya na hindi pwedeng ilihim yung ginawa sa kanya ng Panginoon. Kaya yung mga bagay na ginagawa sa atin ng Panginoon, talagang hindi natin pwedeng ilihim. Kailangan nating ipatotoo, kailangan nating i-share, kailangan nating sabihin sa iba. Kaya salamat po sa Panginoon. Kaya naniniwala po ako na bawat isa sa atin nakaranas na ng kabutihan at katapatan ng Diyos. At tayo po ay nakatalaga pala sa paggawa ng mabuti. At mahirap po yung sa sarili lang tayo mananahan kasi tayo po ay may mga limitasyon. Marami nating limitasyon. Yung pasensya natin minsan ay napakaikli. Pero alam nyo, pag tayo po ay nakakilala na sa Panginoon, nababago yung ating mga ugali. May mga pagbabago. Yung maikli nating pasensya ay medyo humahaba. At habang tayo po ay sumusunod, naglilingkod sa Panginoon, binibiyayaan tayo ng Diyos upang patuloy itong maging mahaba para po sa kapurihan ng Panginoon.
naligtas daw po tayo, ipinanganak na muli sa Espiritu Santo na siyang luminis at nagbigay ng bagong buhay sa atin. Alam nyo, ang banal na Espiritu pala ay ang ginagawa niya sa atin ay naglilinis ng mga dati nating buhay. Naalis niya, kaya nga tayo na born again nililinis niya yung ating mga buhay. At naalala ko mayroon po kaming lesson dati na nung tayo daw po ay mabili ng banal na dugo ng ating Panginoon, tinatatakan tayo at under new management, under renovation. Yan. Nagre-renovate tayo ng bahay, di ba? Inaalis yung mga pangit, inaalis yung mga luma, nilalagyan ng mga panibago. At ganun ang ginagawa ng banal na Espiritu. Kaya kailangan po natin yung banal na Espiritu sa ating mga buhay. Siya yung nagbabago, tumutulong magbago at maglinis ng buhay natin. Alam naman natin na tayong lahat ay hindi nakaabot sa pamantayan ng Diyos. Lahat ay nagkasala at walang karapat-dapat sa Panginoon. Pero salamat sa habag at biyaya ng Diyos, tayo po ay biniyayaan, kinahabagan, at ipinanganak na muli ng Espiritu Santo. Hallelujah. Sa verse 6 po, sa pamamagitan ng ating tagapagligtas, na si Jesucristo ibinuho sa atin ng Diyos ang Espiritu Santo upang tayo'y pabanalin ng kanyang pag-ibig. Hallelujah. Alam niyo po yung salitang praise God. Sabi doon ay yung ibinuhos, ibig sabihin po yung salitang ibinuhos ay hindi basta-basta lang sprinkled or wisik-wisik lang Ito po ay pag sa buhos ay madami o sagana. Ibinuhos sa atin ang Espiritu Santo upang tayo pabanalin. Mga minamahal na mga kamanggagawa, mga kapatiran, ang bukod sa paglilinis sa buhay natin, ang ministeryo ng Holy Spirit sa buhay natin ay upang tayo ay pabanalin. Hallelujah. Ito po ay kaugnay ng ating tema sa buong taon, a living sacrifice, holy and acceptable unto God. Tayo po ay tinutulungan ng banal na Espiritu upang maging banal at kamtan natin ang buhay na inaasahan natin, upang tayo pabanalin ng kanyang pag-ibig at kampi natin ang buhay na ating inaasahan. Mapananaligan, sa verse 8, mapananaligan ang aral na ito kung kaya't ibig kong buong tiyaga mong ituro ito sa mga nananalig sa Diyos upang ilaan nila ang kanilang sarili sa paggawa ng mabuti. Sabi po doon ay tayo daw po ay kailangang mailaan ang ating mga sarili sa paggawa ng mabuti. Nakatalagang gumawa ng mabuti, maging handa sa paggawa ng mabuti, at ilaan ang ating sarili sa paggawa ng mabuti. Ulitin ko po, nakatalaga na gumawa ng mabuti ang ating mga sarili, maging handa sa paggawa ng mabuti kahit pangit yung sitwasyon, kahit yung mga taong gagawan mo ng mabuti ay hindi mabuti para sa iyo, hindi mabuti sa iyo. Maging handa sa paggawa ng mabuti at ilaan ang sarili sa paggawa ng mabuti. At hindi po natin magagawa yon kung wala yung tulong ng banal na Espiritu, kasi siya po yung tutulong sa atin. Siya po yung magbibigay ng lakas, magbibigay ng kapangyarihan, at patuloy nakikilos upang tayo po ay gumawa ng mabuti. Kasi isa po yun sa bunga niya, ang kabutihan. At apart from Him, apart from the Holy Spirit, we can do nothing.
talagang aasa tayo sa habag at biyaya ng Diyos. Salamat po sa Panginoon, nawa maging malakas po ang kapangyarihan at kilos ng Panginoon sa atin. Lalo po sa panahon ngayon, sa huling panahon, grabe po yung gawa ng kaaway, alam po natin yan. At pilit niyang ninanakaw yung mga bunga natin, At salamat po sa Panginoon, ang Diyos po yung magbibigay ng tatag sa atin. Siya po yung kikilos upang patuloy tayong mamuhay ng may kabanalan sa gitna ng makasalanang sanlibutan. Salamat po sa Panginoon. Ulitin ko po, ang ministeryo ng Holy Spirit sa atin ay tayo'y linisin, i-renovate yung buhay natin, at pabanalin tayo ng kanyang pag-ibig. Salamat po sa kanyang kabutihan, sa kanyang katapatan. Ang Diyos po ay napakabuti, napakatapat. Ano man po yung sitwasyon natin dito sa ating bansa, sa iba't ibang lugar, katulad na nabanggit ko kanina, yung iba po ay nasa mga baha pa ngayon. Ingatan po kayo ng Panginoon, patuloy na proteksyonan. At maging po yung nasa mga ibang bansa, hindi po madali yung mahiwalay sa mga pamilya, yung mga OFW natin, mga manggagawa sa ibang bansa. Ang patuloy na kalakasan, kaaliwan ng Diyos ay sumainyo pong lahat. Biyayaan kayo ng Diyos ng patuloy na katatagan at kalakasan. Salamat po sa mabiyayang pagkilos ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Nakapagpapatuloy tayo dahil sa biyaya at kahabagan ng Diyos, hindi sa ating lakas, hindi sa ating galing, hindi kung sa ano pa na mayroon tayo, kundi dahil sa kanyang biyaya at kahabagan. At nawa ang pagkilos niya ang patuloy na sumustain sa atin upang tayo ay mamuhay ng kalugod-lugod sa kanya, mamuhay ng may kabanalan, magkaroon ng malinis na pamumuhay upang ang ating patotoo ay manatili. Ang mabubuting gawa kasi natin ay yun ay isang patotoo na tayo ay may kaugnayan sa Panginoon at may magandang relasyon sa Panginoon. Yung magandang relasyon sa Diyos, ang resulta niyan ay magandang relasyon. Maganda ring relasyon sa kapwa natin. From vertical to horizontal. Pag maganda yung relasyon mo sa Diyos, I am surely, maganda rin po yung magiging relasyon natin sa ating kapwa. Salamat po sa Panginoon. Ang pagpapala ng Diyos ay sa ating lahat. Mabiyaya po siya. Siya po ay tapat. Salamat po sa Panginoon. Bagamat naputol-putol po yung aking live dahil sa hina po ng signal dito sa amin. Nawa po ay kahit papano po ay magkaroon kayo ng kaunting encouragement. Patuloy po tayong biyayaan ng ating Panginoon. Mula po sa DFC District 2, Marinduque, ang patuloy na pagpapalang po ng Diyos ay sa ating lahat. Tayo po yung manalangin. O Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay dumudulog sa inyo sa umagang ito, O Diyos. Salamat po sa iyong habag, sa iyong biyaya na laging sapat sa amin, anuman yung sitwasyon, anuman yung kalalagayan ng bawat isa. Hayaan ninyo, Panginoon, na patuloy naming maranasan, O Diyos, yung paglilinis nyo sa amin, regeneration namin, Panginoon, upang kami po ay patuloy na mamuhay na may kabanalan sa iyong banal na harapan, sa tulong mo, sa tulong nyo, banal na Espiritu. Dahil apart from you, wala po kaming magagawa. Salamat po, Panginoon. Napakabuti nyo, napakatapat nyo, Panginoon. Kayo ay Diyos na laging nakalaan sa iyong mga anak. Tulungan nyo nga po kami na laging gawin yung mabuti, Panginoon. Italaga namin ang aming sarili sa paggawa ng mabuti. Maging handa kami sa paggawa ng mabuti, O Diyos. At patuloy, O Diyos, na kami po ay inyong samahan
upang maparangalan po namin ang iyong banal na pangalan. Ano man po yung mga ministeryong pinagkatiwala niyo sa amin, Panginoon, tulungan niyo kami, O Diyos, na ito ay mapagtapatan, Panginoon, at magawa po namin yung mabuti sa tulong at biyaya ninyo. Salamat po sa inyo, ang pagpapala niyo ay aming inaangkin, ang pag-iingat, protection, Panginoon, sa mga may karamdaman, Panginoon. Lord God, ang pagpapagaling mo, inaangkin po namin, Jehovah. Rapan po namin kayo, Panginoon, our great healer, Panginoon, sa mga may mga pangangailangan, O Diyos. Lord God, kayo ay Jehovah Jireh namin, Panginoon. Patunayan niyo, O Diyos, sa patuloy na iparanas niyo sa kanila na kayo'y sapat na Diyos. Hallelujah. Salamat po sa inyo, Panginoon. Dinadakila po namin kayo. Lord God, kayo po yung Jehovah Shalom namin. Kapayapaan, Panginoon. Bagamat marami po ang mga alalahanin, Panginoon, lalo na po doon sa mga lugar na nakakaranas ngayon ng iba't ibang mga kalalagayan katulad ng baha, Panginoon. Hayaan ninyo, O Diyos, ang pagsama nyo, ang pagiging malapit nyo sa kanila, Panginoon, ay maranasan nila. Dinadakila po namin kayo, itinataas at ang patuloy na mabiyaya at kahabagan ninyo, Panginoon, ay maranasan ng bawat isa. Dinadakila po namin kayo, niluluwalhati. Sa iyo po lahat ang papuri, pagsamba at pagluwalhati. Sa matamis at makapangyarihang pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Muli po, isang mapagpalang umaga sa ating lahat. God bless you all po. Lain tayo ng Panginoon.